Okay, children, wala na maingay. Mag-i-start na yung video natin. Ako magsasabi ng cue. Okay, guys. Walang maglilikot ha. Video ito. Kaya hindi ito pwedeng edited ng isang beses lang ito. Okay, 3, 2, 1, action! Pumasok na kayo mga anak, idikit ninyo yung mga sticker sa mga pangalan ninyo. Ano pinito mo anak? Noel. Ikaw? Ano pinito? Cabanilla. Peter. Feliciano. Ano pangalan mo anak? Idikit mo na. James, favorite Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay, inaanyayahan ko munang lahat na tumayo at sabay-sabay natin dasalin ang Angel of God. Okay? Iyong po ang mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Angel of God. My guardian dear. Whom God's love commits me here. Ever this day, at my side, to light and guard, rule and guide. Amen. Magandang hapon, grade 2. Magandang hapon din po, guro. Ayan. Bago kayo umupo, mangyaring pakiayos muna ang inyong mga upuan at siguraduhin walang kalat sa ilalim nito, okay? Okay? Pakicheck po, baka may kalat, baka hindi pa nakaayos, yung table nga lang nakaayos. Ayan, maaari na kayo umupo. Kanina, bago kayo pumasok sa ating silid-aralan, ay binigyan ko kayo ng sticker, di ba? Opo, para malaman kung sino-sino ang ating makakasama sa ating paglalakbay ngayon. Ngayon, tignan natin kung sino-sino ang ating makakasama sa ating paglalakbay. Lahat ba ay naririto sa ating silid-aralan ngayon? Opo, pero ba't wala si Jefferson, si John Ray, si Angela Jane, si Jillian, si Angela Joy? Bakit kaya sila wala? Alam niyo ba yung rason? Hindi po. Nag-start kapag nakasalubong sila sa daan o kung saan man sabihin na pumasok, okay? Opo, ibig sabihin, kayo lang ang makakasama sa ating paglalakbay sa araw na ito. Handa na ba kayo? Okay. Pero bago ang lahat, atin munang basahin ang ating mga aliton-tunin bago tayo magsimula sa ating paglalakbay. Ito ay dapat natin sundin habang tayo ay nandito sa ating silid-aralan. Nakuha po? Opo. Basahin niyo natin ng sabay-sabay. Ayan, ano daw ang gagawin bago magsalita? Sinabi ba na kapag magtataas na, kapag gustong sumagot, ay sabi nung, ganun ba dapat? O itaas lang ang kamay? Itaas lang ang kamay.
pa akong rule. Kapag tinaas ko, itong stick na to, ibig sabihin, nanahimik, okay? Kapag nakita ko na kayong magulo, tapos tinaas ko to, ano gagawin? Nakuha po? Opo! Ngayon naman, atin nang sisimulan ang ating paglalakbay. Babalik-balik ko to at inyong nakikita ang ating mission board. Yan, ito ang ating mission. Thank you, Thomas. Ito ang ating mission board. Ito ang ating magiging gabay sa ating paglalakbay. Meron tayong siyam na mission bago tayo makapunta sa finish line. Kaya? Kaya! Okay. At bawat sagot, bawat pakikilahok, at bawat pakikipag-cooperate sa ating mga activity, meron tayo dito reward chart. Bibigyan ko kayo ng sticker. Sa bawat pagsagot ninyo, bibigyan ko kayo nito at inyong ididikit sa tapat ng inyong mga pangalan, okay? Nakuha po? Ano gagawin dito sa sticker na bibigay ni teacher? Ididikit dito sa pangalan ninyo. At kung sino ang may pinakamaraming sticker sa end ng ating mission ay makakatanggap ng special reward. Kaya galingan, okay? Opo, magtaas ng kamay kapag nagtatanong si teacher, okay? Opo. Ngayon, pumunta na tayo sa ating unang mission. Ang ating unang mission ay balikan ang ating nakaraang talakyan. May papakita akong mga larawan at inyong sasabihin kung ano nga ba yung nasa larawan. Nakuha ko. Opo. O, nandito na yung mga sticker ko. At ididikit ninyo ito kapag kayo nakasagot. Okay? Opo. Ayan. Sa unang larawan, sinong makakapagsabi sa akin kung ano ang ginagawa ng bata? Subukin mo na, Thomas. Nagtatanim ng buto. Okay, very good, Thomas. Ito ang iyong sticker. Galing. Hanapin mo yung pangalan mo dun, anak. At idikit mo sa tapat niya, okay? Okay. Nandito ko, anak. Ayan. Great job, sabi ng sticker. Sa susunod naman na larawan, sino makakapagsabi sa akin kung ano ito? Subukin mo na. Hello, Isa. Sabihin mo na, anong ginagawa ng bata sa larawan? Nagdidilig ng halaman. Very good. Great job, Eliza. Ito ang iyong sticker. Hanapin mo yung pangalan mo, anak, ha? Hindi mo, anak. Ay, hindi mo maabot, anak. Opo, okay lang po. Yan, okay lang po. Great job ka ba? At sa pangatlong larawan, sino makakapagsabi sa akin kung ano nang nangyari doon sa halaman? Sabihin mo na, Johan. Sabihin mo na, ano na nangyari din sa diniligan niya? Tumubo na at lumaki ito. Great job, Johan. Ito yung sticker, anak. Ayan. At sa pang-apat na larawan, sino makakapagsabi sa akin kung ano nang nangyari sa halaman? Sabukin mo nga, Lu. Ano nang nangyari sa halaman, anak? Ayan. May naging bulaklak na yung halaman. Great job, Lu. Itong yung sticker. Gagaling, ah. Ayan. Idikit mo na sa tapat ng iyong pangalan. Ay, hindi maabot. Tulungan po muna si Sana na. Ayan. Okay, ang aking katanungan.
ano ang unang nangyari sa mga larawan? Ano yung pinakaunang nangyari dun sa larawan? Sabihin mo nga, Ruth, nagtanim ng buto. Very good. Great job, Ruth. Ito mo yung sticker, anak. Idikit mo sa iyong pangalan, okay? Ano naman kaya yung pangalawang nangyari? Subukin mo nga, Kylie. Nagdilig yung bata. Diniligan niya yung halaman. Very good, Kylie. Ito mo yung sticker. Ano naman kaya yung sumunod? Nagdiligan na niya. Wala, anong sabi dun sa alituntunin? Magtaas lamang po ng kamay. Wag magsabi ng ma'am. Ganon, wag ganon, okay? Okay. Gusto kong marinig ang kasagutan ni Ishiri. Si Tashi. Ano, anak? Ano yung pangatlong nangyari? Tumubo po ang yung halaman. Great job, Tashi. Idikit mo lang yung sticker na. At ang panghuling nangyari dun sa halaman ay... Subukin mo nga, Amira. Nalalaki at nagkaroon ng bulaklak. Lumaki at nagkaroon ng bulaklak. Great job, Amira. Nakatutuwa namang natatandaan ninyo kung anong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng isa na namang misyon. Dadako na tayo sa ating pangalawang misyon. Dito yung ating manlalakbay na kasama ninyo. Pupunta na siya sa misyon 2. Galing! Natapos natin ang mission 1. Palakpakan na natin ang ating sarili. Bigyan natin ang ating sarili ng roar clap. Alam niyo yun? Hindi po. Gagawin muna ni teacher, tapos tayong lahat, okay? Opo, ganyan yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Roar! Ganon. Ako ha? Opo, tayo na lahat. Gawin natin. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Roar! Very good! Ngayon naman, tutungo na tayo sa ating pangalawang mission. Sa mission na ito, ay may inilagay ako sa likod ng inyong mga upuan ng mga larawan. Ang inyong gagawin ay hanapin ang kapareho nitong larawan. Ang ano pala, ang connect nitong larawan. At pagkatapos, wait lang. Hindi ko pa sinabing, magsimula na kayo. Umupo muna. Umupo muna. At makinig kay teacher. Ano ulit ang ating unang alituntunin? Basahin. Ano yung unang alituntunin? Nakikinig kayo ng mabuti, hindi. Hala, sinabi ko na bang kunin? Sinasabi ko pa lang yung panuto, mga anak. Alam niyo na ang gagawin niyo dyan? Hindi pa pala. Okay, makinig kay teacher. Ang inyong gagawin dyan ay hanapin yung kakonect nitong larawan. Pagkatapos, umupo ulit sa inyong mga upuan at tatawag ako ng tatlong bata na pupunta dito sa harap at tatanungin ko kung ano yung larawan na kanilang nahanap at ang kanilang hawak-hawak na larawan. Okay? Okay. Kapag sinabi kong jungle go, doon na kayo maghahanap. Nakuha po? Opo, kung talagang naintindihan, isigaw nga ang ahu-ahu. Okay, bumaba ka dyan, Thomas. Hindi yan
hindi yan upuan. Lamesa yan. Okay, 1, 2, 3, jungle, go! O, hanapin nyo na. Umukulang muna, tatawagin ko kayo. Oh, ano, nahanap niyo na? Nahanap niyo na ba? Ay, magtawagan na lang kayo, anak. May mga laro pa tayo mamaya. Bawi na lang later, okay? Oh, ano? Taas kayong kamay, yung nahanap na? Oh, ano? Nahanap mo na ba? Okay, magbilang ko ng 10. Dapat nakaupo na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ngayon, tinatawagan ko sa harapan si Ruth at ang kanyang kaparehas. Ayan. Ano yung larawan na nasa iyo, Ruth? Pakita sa klase, anak. Umarap sa kaklase. Okay. Ano yung larawan na nasa iyo? Ito, anak. Ano ito, anak? Nagsusulat, nag-aaral siya ng gabi. O kayo, nag-aaral ba kayo kapag gabi o naglalaro na agad-agad? Ano, naglalaro or nag-aaral? Nag-aaral. Very good naman kayo. Kapag kayo ay nag-aral ng mabuti, anong magiging resulta? Ano yung nasa iyo, Reven? Nakakuha siya ng mataas na marka. O, nakita nyo ba kung paano nag-connect yung dalawang larawan? Opo, magkaugnay yung dalawang larawan. Kapag nag-aral ka ng gabi, makinig po. Kylie, makinig anak. Kapag nag-aral kayo ng gabi, makakakuha kayo ng mataas na marka. Pero kapag nagpabaya kayo ng nanood sa cellphone, ano magiging resulta niyo kinabukasan? Inaantok ka sa klase, wala ka nang matututunan kapag, okay? Nakita nyo na magkaugnay ang picture? Opo, very good. Ruth at Reven. Ngayon naman, dalawa pa magkapareha. Tinatawagan ko sina Thomas at ang kanyang kapareha. Ayan, ipakita mo sa klase, anak, ang inyong mga larawan. Ayan, hawakan mo yun sa'yo, anak. Ayan. Anong ginagawa ng bata? Hindi, baliktad anak. Hawakan mo na lang ito, anak. Okay? Okay. Anong ginagawa ng bata? Umaakyat siya sa cabinet. O, anong mangyayari kapag umaakyat sa cabinet? Nahuhulog. Magkaugnay yung dalawang larawan. Magkaugnay ba? Opo, kapag ang bata na makulit umakyat sa cabinet, ang magiging resulta ay mahulog. Ayan. Very good, Thomas at Shirley. Ngayon naman, inaanyayahan ko ang last na magkaparehas. Sinatawagan ko sina Blake. Wala pa yung kapareha mo, anak. Inaanyayahan ko na lang po si Johan at ang kanyang
identify. Anong ginawa ng bata? Tumakbo tapos nadapa. Kapag hindi kasi nag-iingat sa pagtakbo, makinig. Ano ulit yung unang alituntunin natin? Oh, basahin na lahat. Ulit, may mga hindi bumubuka ang bibig. Ano yung unang layunin? Eleven, ano yung unang alituntunin natin? Ano po yung unang alituntunin natin? Makinig ng mabuti. O, ano ginagawa mo dyan, anak? O, Thomas, hindi yan hagdanan para dyan ka dumaan. O, ano ginawa ng bata? Hawakan mo ang anak. At hawakan mo yung anak. O, ano ginawa ng bata? Madalas kasi siyang tumakbo. Nag-iisod. O, ganun tayo minsan, di ba? Kaya dapat mag-ingat palagi, okay? Opo. Huwag kumakbo ng mabilis. Okay? Opo. At baka kayo'y magaskasan. Magkaugnay po ba yung dalawang larawan? Opo, magkaugnay ang dalawang larawan. Okay? Great job, Johan at Amira. Napansin niyo ba na may mga pangyayari at may nagiging resulta ang mga pangyayari na to? Napansin niyo ba sa mga larawan? Opo, mamaya malalaman natin kung ano ang tawag sa mga pangyayari at sa mga resulta nito. Okay? Opo. Very good kayo dahil natapos na naman natin ang ating pangalawang mission. Yes po? Yung mga hindi po natawag, pakikip na lang po yung mga larawan at mamaya atin itong pag-uusapan. Okay? Opo. Very good kayo kasi natapos na naman natin yung pangalawang mission. Tayo lahat at gawin na naman yung clap na roar. Okay? Reven, tumayo at gawin ang roar clap. Okay? Kasi natapos natin ang pangalawang mission. Okay? 1, 2, 3, go! Very good! Great to. Ngayon naman, tutungan na tayo sa ating pangatlong mission. Habang tayo naglalakbay, may makikilala tayo isang munting manlalakbay na katulad din ninyo. Ayan. Handa na bang makinig sa aking kwento? Handa na bang makinig sa aking kwento? Kung handa na, sabihin na, aho, aho. Very good. Ngayon, at handa na kayong makinig, kayo'y dapat maupo ng maayos dahil magkakaroon ako ng mga katanungan habang binabasa ko ang kwento ni Lino. Okay? Okay. Tandaan ninyo, may inikipon tayo mga sticker. Kaya dapat maging active. Okay? Opo. Handa nang makinig? Opo. O, kapag tinaas ko to, sinataas ko na, o. Ay, handa na talaga sila makinig. Ang pamagat ng ating kwento ay ang Jungle Adventure ni Lino. Ulitin nga natin lahat. Ulit ko mga anak. Alam niyo ba ang jungle? Hindi po. Ang jungle is doon nakatira yung mga lions, yung mga birds, kagubatan. Very good. Ang Tagalog ng jungle ay kagubatan. Nag-adventure
daw, naglakbay daw si Lino sa kagubatan. Tignan natin ang mangyayari kay Lino. Okay. Makinig po. Ay, tignan natin. Ang naging paglalakbay ni Lino. Okay. Babasahin ko muna, okay? At kayo naman magsya. Isang araw, nagpunta si Lino sa gubat upang maglakbay. Masaya siyang naglalakad habang pinagmamasdan ng mga puno at hayop. Ayan, masaya daw si Lino. Lakad-lakad, maganda yung tanawin, madaming hayop, madaming puno. Ngunit, ito na, bago siya umalis, nakalimutan niyang magdala ng tubig. Anong nakalimutan ni Lino? Tubig. Kapag naglalakbay tayo, naglalakad, di ba? Nauuhaw tayo. Eh, nakalimutan niya yung tubig. Ano kayong mangyayari kay Lino? Ano po? Ruth? Nauuhaw. Ayan. Very good, Ruth. Ito ang iyong speaker, anak. Tanggalin mo na lang yung dito, anak. Okay? Ayan. Tignan natin ang susunod na mangyayari. Habang naglalakad si Lino, naging mainit yung panahon. Ayan, nandyan na yung init. Diba kapag mainit, pinagpapawisan. Kaya, siya ay, dahil wala siyang dalang tubig, pinagpawisan siya at dahil wala siyang dalang tubig, anong nangyari? Pinagpawisan niya sa anak habang naglalakad dahil mainit. Pero maliban sa pinagpapawisan si Lino, ano pa kayang nangyayari sa kanya? Pagdating ng 11, nauuhaw siya ng tubig. Nakalimutan niya yung tubig niya, kaya siya ay nauuhaw. Very good, 11. Good job. Ito mo yung sticker na. Ayan. Dahil hindi mo nadala ang kanyang tubig, siya ay nauuhaw. Tignan natin ang susunod na mga pangyayari. Dahil nauuhaw si Lee, naghanap siya ng maiinuman. O kapag kayo ay nauuhaw, anong ginagawa ninyo? Naghahanap kayo ng tubig, di ba? Opo, nanghihingi kayo ng tubig, hindi ba? Opo. Eh dahil nasa kagubatan si Lino, wala siyang mapaghingian. Kaya ginawa niya, humanap siya ng tubig. Very good, Reven. And habang naglalakad si Lino, nakakita na siya ng ilog. Ngayon, ano kayong mararamdaman niya? Pagbukin mo na, Johan. Anong naramdaman niya nung nakakita na siya ng ilog? Eh, wow siya. Anong naramdaman ni Lino? Nalungkot ba siya? Ano na? Masaya si Lino. Tignan natin kung tama ang iyong hula. Tignan natin kung tama si Johan. Masaya si Lino nang nakita niya ang ilog. Diba? Kahit kayo masaya kapag nakakita na ng maiinuman? Opo. Ang mga ilog sa kagubatan ay malinis. Hindi kagaya sa mga ilog sa mga kabahayan. Tanggalin mo yung dikit niya kay anak. Yung nasa likod ko, anak. Good. Tulungan mo na, anak. Thomas, sumuko. Hindi po, isa lang po yun, anak. Anak, masaya siya nung nakakita na siya ng ilog. Ngayon, nung nakakita siya
Masaya si Lino dahil nakahanap siya ng tubig at ligtas niyang naipagpatuloy ang kanyang adventure. Kaya laging tatandaan mga anak, kapag may importante kayong pupuntahan, ihanda na kinagabihan yung mga dapat dalhin para walang makalimutan, okay? Opo! At dyan na nagtatapos ang jungle adventure ni Lino. Ayan. May mga katanungan pa ako. Ano ang unang nangyari dun sa kwento? Subukin mo nga, Lu. Ano yung unang nangyari dun sa kwento, anak? Naglakbay si Lino at nakalimutan niya ang kanyang bakit? Bawat sagot may karampatang speaker. Tanggalin mo na lang yung ano na anak. Okay. Nung nauhaw si Lino, ano nang ginawa ni Lino? Subukin mo nga, anak. Nung nauhaw na siya, ano nang ginawa niya? Bago siya nakainom, ano muna yung ginawa niya? Nakahanap siya ng maiinuman at nakahanap siya ng ilog. Very good. Dami yung sticker na. At nung nakahanap na siya ng ilog, ano nang ginawa ni Lino? Sunugin mo ka, friends? Uminom na siya ng tubig. Very good, friends. At nung nakainom na si Lino, ano nang naramdaman ni Lino nung nakainom na siya? Subukin mo nga, anak. Naging masaya at nawala ang kanyang uhaw. Very good, Scarlett. Ayan, natutuwa ako dahil inyong naiintindihan ng ating naging kwento. Ayan, mamaya malalaman na natin kung ano yung mga rason at kung bakit ito nangyayari at kung ano ang resulta ng mga pangyayari ito. O, ba't ang daming nakaano dyan? O, maupo na lahat. Sa pangalan mo, anak? Ayan, maupo na lahat. Maupo na. Ayan, natutuwa ako dahil matagumpay na naman natin natapos ang ating ikatlong mission. Atin nang palakpakan ang ating sarili gamit ang roar clap. O, tayo na lahat. Tayo na. Okay. 1, 2, 3, go! Very good. Ayan. Natuwa ba kayo sa ating kwento? Ngayon naman, tutungo na tayo sa susunod na mission. Ito ay ang mission number 4. Mission number 4. Ayan. Dito sa ating mission, ating malalaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag sa mga pangyayari nangyari sa ating kwento. O, sinong makapagbibigay ng mga pangyayari sa ating kwento? Oh yes, Ruth? Ayun, tama si Ruth. Si Lino ay nauhaw sa kanyang paglalakbay. O, sino pang gusto magbigay ng pangyayari? O, yes? Yes, Trisha? Ano pa ang nangyari sa kwento kanina, anak? Masaya? Dahil? Ano? Magaling! Si Lino ay masaya na sapagkat siya ay nakainom na. Ito ang inyong sticker, anak. Napapansin niyo ba na ang mga pangyayari yun ay may dahilan at resulta? Napansin niyo ba? Opo, ang mga pangyayaring iyon ay may dahilan at resulta. At ngayong araw, may dalawa tayong salitang pag-aaralan. Ang unang salita ay sanhi. Ulitin nga natin itong lahat.
Ano ulit ang dahilan? Dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Oh yes, Kylie. Ano ang tawag sa kanila? Ano? Ano ang tawag sa kung bakit or dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay? Oh yes, Thomas. Ano yun? Oh yes, Ruben. Isang bagay? Tama ba? Ito ay tawag, ang tawag dito ay sanhi. Ano ulit? Sanhi ay ang dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Okay po? Anong tawag ulit? Very good. At ang pangalawa ay ang bunga. Ang bunga naman ay ang resulta o nangyari dahil sa sanhi. O, wala ba akong tanong? Nagtataas na kayo. Ano yung tanong ko ba? Wow, alam nila agad kung ang tatanong ko. Ano ulit ang tawag? Sa resulta? Ano ulit? Very good. Ang tawag sa resulta ng isang pangyayari ay bunga. Okay, very good. At kung napapansin nyo sa ating kung babalikan natin, may mga pangyayari na nagpapakita ng sanhi at bunga. Ang halimbawa dito ay nalimutan ni Lino na magdala ng tubig. Basahin nga natin ito lahat. Ano ang tawag doon sa pangyayari doon? Sanhi. Very good. At ano ang naging bunga ng pangyayari ito? Yes, gusto kong marinig ang tinig ni Nicole. Ano na ang nangyari noong nakalimutan ni Lino ang kanyang tubig, Nicole? Ano ang nangyari, Nicole? Aba, tutulungan daw ni Thomas. Ang galing naman. O, sige, Thomas. Ano ang nangyari? Ano ang naging bunga nun? Nung nalimutan ni Lino na idala ang kanyang tubig. Nakahanap ng ilog. Pwede rin. Eh, ano pa? Ano pa ang naging bunga? Diba? May rules tayo dito. Anong sabi dito? Magtaas ng kamay bago magsalita, diba? Diba? Ang sabi din ni Ma'am Nole kanina, kapag nagtataas ng kamay, huwag magpamba. Itaas lang ang kanang kamay kung gusto magsalita. Okay. Yes, Tashi? Nauhaw, very good. Dahil nakalimutan ni Lino ang kanyang tubig. At ang resulta nun, or ang bunga ay nauhaw si Lino. Tashi, oh. Very good, Tashi. Talagang ang nakinig ka sa ating kwento. Oh, basahin nga natin ang bunga ng pangyayari yun. Pakiulit. Ang bunga nun ay nauhaw si Lino. Sino naman nakapagbibigay ng mga pangyayari na nagsasaad ng sanhi? Okay, Ruth. Sanhi. Opo. Dahilan. Ano? O, bukod dun, anak. Bukod sa nakalimutan niya magdala ng tubig. Ano pa? Sino gustong tumulong kay Ruth? Yes, Akira. O, nakainom ng tubig. O, ano ang naging bunga nung nakainom na siya ng tubig? Gusto ko man ay umupo ng maayos.
ko tatawagin yung maingay. Yung nagtataas ng kamay. Oh yes, Sherlyn. Ano ang naging bunga nung naging masaya si Nino? Very good. Ito ang iyong speaker. Yan. Ako natutuwa sapagkat naiintindihan nyo ang ating talakayin ngayong araw tungkol sa ano ang pinag-aaral natin? Yung dalawang salita. Sanhi at bunga. Pakiulit. Sanhi at bunga. Yes, Scarlett. Pakiulit. Ulit. Hindi ko narinig, anak. Kung kayo ng maayos at sabihin ang sagot. Very good. Sanhi at bunga. Kung gayon, para malaman ko kung talagang naiintindihan nyo ang ating talakayin, may inihanda akong laro. Excited na ba kayo? Kung excited na kayo, sumigaw nga ng ahu-ahu! Ito, ang ating activity ay tatawagin natin Pass the Basket. At dahil dito ay tutungo na tayo sa susunod na mission. Mission number 5. At dito natin gagawin ang Pass the Basket. O makinig kung ano ang gagawin ha. Ako ay mag-play ng music. At kung tumigil na ang music at natapat sa inyo ang box na to, kayo ay bubunot ng isang papel at sasabihin kung ano ang magiging bunga ng sitwasyon na ito. Naiintindihan ko ba? Kung naiintindihan, sumigaw nga ng ahu-ahu. Okay. Ito ang ating music. Ipapasa na. Ipasa. Tayo kayo lahat. Tayo. Sumayaw. Tayo. Kanino? Alasan ang... Sayaw lang ka. Okay, Iza. Bumunat ng isang papel. Okay. Basahin na ito ng malakas, anak. Oh, ano kaya ang magiging bunga? Okay. Ano kaya ang magiging bunga kapag hindi dinala ni Zupito ang kanyang aral book? Iza. Hindi matututo. Very good. Ang bunga ay hindi matututo si Zupito. Ang galing naman ni Iza. Ganun lang ang gagawin. Okay. Papasa na ulit ang... Ayun yung music. Sayaw. Sayaw ka. Kapag hindi sasayaw. Balik. O, kanino? Oh, yes. Oh, yes, Nicole. Kaya mo yan, Nicole. Tingnan mo yan, anak, kapag hindi nasagot ni Nicole, saka mo siya tutulungan. Grabe naman si Thomas. Kinakabahan mo. Okay, ano ang nabunod mo, anak? Ang nabunod ni Nicole ay, o pakibasa nga, Lupito. Nakalimutan gawin ilukan Oh, ang sanhi daw ay nakalimutan nilo ang kanyang takdang aralin. O, ano kaya magiging bunga ni Ko kapag hindi mo nagawa ang takdang aralin or assignment? Hindi matututo. Very good. O, ano pa? Kapag hindi na natapos ang takdang aralin. O, gusto ko magtaas ng kamay at walang sisi.
Yes, who? Ano ang mangyayari kapag hindi mo ginawa ang assignment ko? Wow, very good. Mababa ang marka kapag hindi ginagawa ang assignment. So, tatandaan lagi ninyong gawin ang inyong mga assignment kapag may binibigay si teacher kasi mababa ang inyong marka. Ang galing-galing ni Lu. Okay, let's continue. Yes, Eliza. Bumunot ng isa. Pakibasa, anak. Ano ang bumunot mo? Sa exam. Ang nabunot ni Eloisa ay hindi daw nag-aral si Ben sa kanyang exam. Eloisa, ano kaya ang magiging bunga nito kung hindi nag-aral si Ben? Ano ang magiging bunga? Wow, very good. Mababagsak daw si Ben kapag hindi nag-aral para sa exam. Ang gagaling na naman magbigay ng bunga, ha? Okay, ito ang inyong sticker. Okay, for the last one. Bibigay ko dito naman sa kabila. Alright. Ready si Ruth. Bunutin mo na ang pinakalas na papel. Ang sanhi ay kumain ng maraming candy si Lisa. Ano kaya ang magiging bukod? Sunod muna. Ano ang magiging? Magkakaroon ng ubo. Pwede rin yun. Ano ba ang magiging mo? Ang gulo-gulo na gusto kayo? Tahimik. Oh yes, Prince Blake. Ano? Sasakit ang ngipin. Very good. Sasakit ang ngipin kapag nasobrahan sa pagkain ng candy. Also, paalala ha, huwag masyadong kumain ng candy. Sasakit ang inyong ngipin at masisira ito. Oh yes, Liza, ano po? Well, very good. Mabubulok din ang ngipin kapag masyado sa candy. Yes. Oo din ang ngipin. Very good. Okay, okay. Okay, lahat ng inyong mga sagot ay tama. Kapag napasobrahan ng pagkain ng candy ay mabubulok ang ngipin, oo din at masisira ang ngipin ninyo. Very good, mga mamunting nalalakbay. At dahil dyan, tumayo kayong lahat at gawin natin ang roar clap. 1, 2, 3. Isa, dalawa, tatlo. Roar! Ulit. May mga hindi tumayo. Ulit. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Ang dali-dali naman ninyo. At dahil dyan, dahil natapos nyo ang mission number 5, pupunta na tayo sa mission. Ano ang susunod na mission sa number 5? Mission number 6. Ano kaya ang gagawin natin sa mission number 6? At dito naman sa mission number 6, may activity ulit tayong gagawin. At ang title ng ating activity ay tatawagin natin Act It Out. Act It Out. Alam niyo ba kung paano
gagawin. May mga sitwasyon dito na hinahanda si teacher. Pupunta ay bawat grupo ay may tig-isang representative. Yan yung mga pupunta sa harap. Isa lang na pupunta sa harap. At sila ang mag-a-act ng mga sitwasyon na ipapakita ko. Okay? Kapag inak ng mga nandito sa harap ay huhulaan ng mga grupo nyo kung ano ang ginagawa niya. For example, inak ni Zopito na sumasakit ang kanyang ulo. At sasabihin niyo naman kung ano yung ina-act ni Zopito. At, makinig. At sa dulo, may pupunta dito sa harap at magsusulat kung ito ba ay sanhi o bunga. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan? Opo. Sumigawan ng ahu kung naiintindihan ninyo. Ulit, ahu. Okay, tayo na at magsimula. O, sino ang representative niyo? Sa bawat grupo. Isa lang. Okay, si Rod daw dito sa kabila. Okay, si Tashi daw naman sa kabila. Okay. Magtutuwas ang group 1 at saka group 2. Okay, tignan niyo mabuti. Huwag niyo sasabihin niyo. Basahin ang pagkula, okay? Huwag niyo sasabihin niyo sitwasyon. Okay, tignan dito na. Ganito. Ito ang sitwasyon. Alam niyo na, wait lang. Punta na sa pwesto. Dito ka. At dyan ka naman, okay? 1, 2, 3, act it out. Ano yung ginagawa nila? Ano? Ano kaya? Ano yun? Yes, Katie. Ano kaya yun? Sanhi or bunga? Kayo, sunod na sana. Isa lang sa grupo na ito at isa lang dito. Isulat sa blackboard na yung wala na kayo chalk. Isa lang. Kapag marami dyan sa harap, hindi ko a-accept ang sagot nila. Isa lang. Okay, very good. Ang group. Okay, balik sa upuan. Balik. Okay, mamaya bibigyan ko kayo na kung sino ang mananalo mamaya ay siyang bibigyan ko ng dalawang stickers. Okay, ganun out. Yung sino ang magsusulat, isa lang dapat ang pupunta dito sa harap. Okay. Ayan, para mag-act. Ikaw, dito, look. Okay, ito ang scenario. Okay, dito. Ganito. Ganyan na? Okay, ako muna. 1, 2, 3, act it out. Kasi na-act nyo na. Isulat nyo, isulat. Sanhi or bunga. Sanhi or bunga. Balik na. Nauna ang group 1. Okay. Tayo na kayong dalawa, ha? Okay. Tag-isa nyo ng points, isa na lang ito. Kung sino ang makakakuha ng puntos, ay siyang bibigyan ko ng tig-dalawang stickers. Okay, sino ang next na representative?
Yan. Okay. O, kapag nakapagpikit na, okay, papalitan na lang natin ang papalitan na yun. Okay lahat. Okay, saan na yung play focus? Ako, may nakaiwan naman o, so pwede pa rin yan. Okay, dapat okay na. Ano isa? Okay, balik na po sa upuan. O, tama na. Ako na mag-ayos. Okay. Sino yun? Green? Oo, pwede na. Pwede yan. Okay, balik na sa upuan. Okay. Umupo na lang maayos. Okay lang. Okay, umupo na maayos. Ngayon, natapos na natin ang mission number 6. Tumungo naman tayo sa mission number 7. Nag-enjoy mo kayo sa ating mission? Mabuti naman kung ganon. At ngayon, ating babalikan kung ano nga ba ang ating pinag-aralan. Ano na ulit ang ating pinag-aralan? Tungkol sa pinag-aralan natin. Activity yun. Yung pinag-aaralan natin. Ano? Kylie? Ano? Sandy at bunga. Very good, Kylie. Ating pinag-aralan ang sanhi at bunga. Ano na ulit ang sanhi? Ang sanhi ay, ulit. O, sundan ako. Ang sanhi ay dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Tama, ang sanhi ay ang dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Oo. At ano naman ang bunga? Ano ang bunga ulit? Ang resulta. Ang resulta ng isang pangyayari. Ulit, ang bunga ay resulta ng pangyayari. Very good. At dahil alam na natin kung ano ba talaga ang sanhi at bunga, may
tignan mo, wala ka pang nasusulat, oh. Yung pangalan mo na pa. Okay, tapos na po? Okay. Diba, alam nyo na yung system natin sa pagpapasa ng papel? Okay, gawin natin ito ngayon. 1, 2, 3. Pass your papers, pass your papers. Pass your Very good. Kapagkat naunawaan nyo talaga ang ating aralin. Ngayon naman, tapos na natin ang mission number 8. At tutungo na tayo sa pinaka-last na mission. Ito ay ang takdang aralin. Okay. Huwag po mag-ingay at manatili po tayong nakaupo sa ating mga upuan. Okay. Para sa ating panghuling misyon, ito ay ang takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, pakibasa nga natin itong lahat. Si Ruth lang ba ang tao dito? Okay, basahin natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, takdang aralin. Kaya na ang nangyayari dapat. Ano ang gagawin sa ating takdang aralin? Magsusulat ng opo na nagpapakita ng sanhi at bunga. Okay, naunawaan po ba? Dahil dyan, tayo na ay magtatapos sa ating mission. At bago tayo magpaalam sa bawat isa, tingnan nga natin kung sino ang pinakamaraming stickers. Sino kaya rito ang pinakamarami? Oo. Dahil dito may nag-tie na dalawa. Si Iza at si Ruth. Punta nga dito sa harap si Iza at si Ruth. Okay, bigyan natin si Iza at Ruth ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, Ruth. At dahil dyan, may gantimpala sila. Ito ang gantimpala ni Ruth at Iza. Okay. Huwag kayong mag-alala sapagkat meron din kayong mga gantimpala. Basta ang gusto ko ay umupo ng maayos. Umupo ng maayos. Hindi ko bibigyan ng gantimpala ang hindi uupo ng maayos.
Demo kayo.